Sir, maaari po bang isalaysay sa amin ngayon kung ano po ang mga huli niyo pong nag-i-illegal dito sa Claveria ngayon, sir? Yes, kasamang Maylin, maraming salamat sa patuloy po na pagpunta po ninyo dito sa opisina po ng PNP Claveria para malaman po yung mga aming accomplishment pagdating po sa campaign, anti-criminality campaign. So, yun nga, nabanggit po ninyo na meron na naman po kaming breakthrough accomplishment sa paghuli po ng mga illegal gambling. Handa po ng Centro 6 kung saan yung mga trabahador ng isang trucking company ay naglaro at ito po ay meron pong bet money sa gitna po ng tanghali. Kaya po, agad-agad po ang aming intelligence operative sa pangunguna po ng aking mga personnel at yun nga po at natugunan po natin at natagpuan po natin sila na habang sila po ay naglalaro ng illegal gambling. Mga ilang tao po ang nahuli niyo, sir, na nag-illegal? Okay, dahil po yung laro po nila ay tong eats, card games, at meron pong bet money. Actually, malaki-laki po yung nakuha nating pera sa kanilang harapan. Ito po yung kanilang mga taya. Umaabot po sa mahigit 2,000 at ang laro po nila ay tong eats. So, tatlo po. Usually naman, ang larong tong eats ay meron pong tatlong naglalaro. So, lahat po sila ay nahuli. At dinala po natin dito sa ating himpilan, dito si Station, PNP Claveria, at sinampahan po natin ng kasong Presidential Decree 1602 na kung saan ito po yung pinagbabawal ng anumang illegal gambling na aktibidad doon po sa batas na iyon. Narito ang bidyong nakalap natin mula sa PNP ng Claveria, ang pagsusugal di umano ng mga 3 lalaki sa Barangay Sentro 6, Claveria, Cagayan. Sila po ay pawang mga biyahero at dayo dito sa ating bayan. Sir, maaari bang malaman kung magkano ang penalty ng mga mahuhuli sa illegal gambling, sir? Yes, kasama Maylin. Ito actually ito po ay paglabag sa PD 1602 na kung saan na-amend po. Ibig sabihin po, nagkaroon po ng steeper na penalty. Yun po yung as amended by Republic Act 9287. Na kung saan, kung ikaw ay napatunayan na talagang naglaro ng illegal na gambling, depende kung ikaw ay bettor or anuman doon sa participation mo, ay ito po ay may penalty na 30 days up to 60 years na pagkakabilang ko. Depende po sa participation. So, yun po yung, at kung magbibail ka naman, ito po ay nagkakalaga ng 20 to 30,000. Yung bail po, yung bail 20 po to 30,000. Depende po kung gusto nyo pong i-reduce. Pwede naman sila mag-reduce motion for to reduce bail. Pwede po lalo-lalo naman sa mga indigent. Pwede po. May mensahe ka po ba para sa mga Claveriano, sir? Yes, of course, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Ito po ay talagang nagkakaroon po tayo ng breakthrough accomplishment out of this Project Sweep at Assistance for Everyone or yung Project SAVE, dahil po nalalaman na po ang kapulisan ng problema po sa baba o sa pamayanan. Ito po ay sumbong ng mga mamamayan kasi gusto po nila wala pong illegal na aktibidad sa kanilang mga purok, sa kanilang mga lugar, sapagkat naniniwala tayo na kung may mga illegal na activity sa kanilang lugar, ito po ay sagabal po sa pag-unlad ng ating bayan. Kaya po kami po ay nagpapasalamat sa patuloy po na pagsuporta sa Project SAVE na aming nilunsad. At ngayon, tinatamasa na natin ang breakthrough accomplishment. And
sa pangunguna po ng PNP Claveria, kami po ay nagsasabi na sa bagong Pilipinas po at sa bayan po ng Claveria, ang gusto po ng pulis ay safe ka. Sana po ay pagpatuloy niyo po ang inyong paglilingkod para sa ating mamamayan, para sa kasiguraduhang seguridad, safetyness ng ating mga kababayan, sir. Maraming salamat po, sir. Okay. Thank you. Maraming salamat, Ma'am Mayley. Thank you po. Yan ang mabuhay Radio Japan Worldwide News na walang takot, walang pinapaboran. Ako po si Maylin Tarukag Kawili, Sembatyo number 5. Magkaisa tayo, Pilipino!